Nawalan ng pag-asa ang host. Iugnay ang system. Nagbibigay ang sistema ng oportunidad. Pagkakataon ngayong araw, 50 metros sa bangin ng Burol, may natagpuang 500 anyos na wild ginseng. 500 taong gulang na wild ginseng. Yayaman na ako. Pero nasa gitna ng bundok yun. Paano ako aakyat doon? Baba ka na. Pulubi ka. Walang pera. Huli ka ulit. Hindi ka nagbayad. Ibibitin kitang hubad sa tore. Ate, 10 li na lang ang layo. Nandito na Ang kami. tindi ng init ngayon. Pakiusap ate. Isama mo na ako doon. Isara, magmaneho Huwag kang na. Umalis. Sakayin mo lang ako kahit kaunti. Ay. Kayo namang mga tao ngayon, wala talagang konsensya. 1 buwan lang po. Dala ko lahat, magtatrabaho sa bayan. Nakita ko ang masamang ahente. Nakaw mo lahat ng pera ko. Magpanggap tulog lang para makaiwas bayad. Wala na akong pera ngayon. Ang buhay na ito. Hindi ko alam kung paano itutuloy. Nawalan ng pag-asa ang host. I-bind ang system. Nagbibigay ang system ng oportunidad. Oportunidad ngayong 50 araw. metro sa bangin ng bundok. 500 taong ligaw na ginseng po. 500 taong ginseng. Yayaman na Sa ako. Gawing bundok. Paano ako aakyat doon? Dahil unang pagkakataon ng host, espesyal na newbie gift pack po. Malakas at malusog. Lumilipad at umaakyat. Ano ang nangyayari? Bakit bigla akong napakalakas? At mas magaan na po. Ang sakit-sakit. Hindi ito panaginip. Siguradong yayaman na ako ngayon. Hukayin ang ginseng. Kumita ng malaking Darating pera. ang magandang araw ko. Ikaw. Likas na lumaki. Ganito kataas na bangin, kaya pala walang nakakita nito. Pero paano aakyat para makuha ginseng? Lakas ko ngayong sobra. Nakuha ko na ring parkour skill. Subukan ang pagtalon sa pader. Gamitin ang puwersa para umusad. Ang galing ng skill na parkour. Madaling nakuha ang wild ginseng. 500 taon na po. Malaki ang benta nito. Maligayang pagkuha ng wild ginseng, kumuha ng puntos. 100 na puntos. Isang raffle. May sorpresa ka. Pwede pala mag-raffle ang sistemang ito. Sana manalo ako ng magandang premyo. Muling chance na may bumibili ng ginseng. Ibenta ang ginseng. 10 beses, nakita ng system ang mamimili. Pupunta na ako ibenta ginseng. Narito ang lokasyon ng negosyante. Magbenta ginseng para kumita. Kaya bang makaipon ng puntos? Napakaganda. Magandang araw, gandang araw. Hindi tanggap ginseng na 10 taon. Hindi tinatanggap ang alagang tao. Hindi tanggap. Ganun ba? 500 ba ang bayad? 500 taon, ipakita mo sa akin. Boss, pakitingnan mo ito po. Putsa, saan mo nakuha? Magkano mo ito ibebenta? Handa siya. Hindi ko alam ang merkado. Huwag kang maloko ha. Boss, sobrang mahal nito. Gusto ko ng 10 basing presyo. Hindi ako nagbebenta. Hoy, ano bang ibig mong sabihin? Sige, 10. Bibilhin ko na ito. Ganito na lang bata. 2 million na ibibigay ko sa'yo. Masyadong mahal ang presyo. Ang ginseng mo ay mahal. Kakaunti lang. Kailangan ko lang ito agad po. Hindi ako magiging tanga. Sige, deal na tayo. Bata. Ang galing mo talaga magnegosyo. Pinili ako ng sobrang mahal. Ang ginseng mo. Binabati kita. 7x na presyo. Dagdag puntos. Putsa, 7 beses lang. Sabi niya, 10 ito. Ang tarantang negosyante. Ikatlo, refresh na. May baboy ramo sa bukid. Pwede nang hulihin ang host. May sorpresa ah. Maganda ito ah. Walang nakatikim ng baboy ramo. Baka sakali, mabenta ng maayos po. Ito ang aking card ng negosyo. May ganuking gandang wild wrench sa hinaharap. Ibenta mo sa akin. Tatanggapin ko lahat ng yon. At sa kapal, pinakamataas na presyo. Sige, nakipagbenta ako ngayon. Sa susunod, hindi na ako magtitipid. Ang binatang ito ay marunong, hindi na fake price next time. Hala ay, Lasing baboy sinira ang taniman. Kapitan, gawin mo na agad. Mahuli ang baboy ramo na iyon ah. Sayang lahat pagod natin. anong magagawa ko naman? Ang baboy ramo ay nakasakit ng tao. Mabigat yan, nakamamatay. Ilang beses nang nagpatrolya sa nayon, pero hindi natin nahuli. Kapitan, nasaan na ang baboy ramo ngayon? Kukunin ko ito. Huang Xiaoye, tumahimik ka na. Bata ka pa lang. Nagbanta siya ng baboy ramo. Mag-ingat sa baboy ramo.
Sabihin niyo lang sa akin kung nasaan. Kukunin ko para sa inyo. Itong baboy, tumakas pataas. Nawala na pagkasira sa bukid. Hoy, huwag mong hulihin ang baboy ramo. ha? Delikado yan. Oh, sobrang lakas ko na ngayon. Mas malakas siya. Kung harapin ko ang baboy ramo, hindi takot. Pero laki ng kuweba na to. Saan ko hahanapin ang baboy ramo? Natutulog pala ang baboy ramo. Listen sa taniman. Busog ka na. Oy, tingnan mo. Napatay ni Xiaoye ang baboy ramo. Xiaoye, tao ka ba talaga? Laking baboy. Napatay mo pa. Hindi kita akala. Magaling pumatay nang nakawala tayo ng isang panganib. Pinupuri niyo ba ako? O ano, lumipas na ang baboy ramo na krisis. Maaari na kayong magtanim po. Magaling si Ono. Tungkol naman sa itong baboy ramo, ihati natin ang laman. Matagal na kaming walang karne. Hatiin na natin to. Bala kong ibenta sa bayan. Wala na, hatiin na lang natin. Uy, kapitan, ibahagi ayon sa bilang ng tao. O sige. Aba? Kuya Xiaoye, uwi ka na? Halika, pumasok ka. Nay, Si Linghua, kababata ko na, may baboy ramo. Ibahagi sa... Wang Xiaoye. Gusto mo anak ko? Sige na, dala mo ulo ng baboy ramo? Sinadya mong takutin ako, ha? Ma, huwag kang matakot. Ulo lang ng baboy iyon. Oh, tita, hindi ko ito pinatay ngayon. Tinawhan kita ng ulo ng baboy. Ikaw pumatay? Kaya mo bang patayin ito mag-isa? Pinsala ng baboy ramo. Tumakbo pa itaas. Pupunta ako para patayin ang baboy ramo. Alam ng marami sa baryo. Wow, Kuya Ang galing-galing mo naman. Ma, sa totoo lang, may sasabihin ako sa iyo. Mula noong bata pa ako, gusto kong pakasalan si Kuya Xiaoye. Walang hiya ka. Kailan mo nagustuhan si Wang Xiaoye? Kaya kapag gumaling na siya, magpapakilala ako. Ma, may isa pa akong hiling, tayo. Pwede tayong magkasama? Ang dami mo pang hinihingi. Umalis na kayo agad. Uwi ka na. Ang nanay mo'y demensya na. Uwi na tayo. Uwi ka na. Alagaan mo, nanay. Ma, kumain ka na? Buka ang bibig. Pakakainin kita. May demensya ka na ngayon. Alam mo iyon. Naririnig ang anak mo po. Ma, sasabihin ko sa iyo, aking kasintahan, na mahal pala ako. Kung gumaling ka na, liligawan na. Pero sabi mo, pumayag ba ako? Asa ka kaninang araw ngayon, nakakuha ng ginseng sa bundok. Kumita, magpagamot tayo. Gising na ba si Xiaoye? Kasama ko si ate sa palengke. Maganda siya. Sayang maagang namatay asawa niya. Nakatira ako noon sa bahay. Siya ang nagdadala sa akin. Xiaoye. Ano tingnan mo? Xiaoye. Ano ang tinitingnan mo? Tingnan mo ang maganda? Wala lang, wala talaga. Xiaoye. Hindi ka na mabait. Saan nakatingin ang mga mata niya? Hindi ba napansin ng kapatid ko? Gusto mong makita. Tignan mo lang ng tuwiran. Wala naman yung ano. Ate, isasama ko ngayon. Nasa county hospital ang nanay ko. Napakamahal manatili sa ospital ng bayan. May pera ka ba? Kumita ako ngayon. Maganda ang ospital na pasilidad. Mas mabuti kaysa magpahinga sa bahay. O sige, pwede rin iyon. Sumakay ka na. Sige po, salamat ate.
Ate, bubuhatin ko sa likod. Pumunta si nanay sa ospital. Magbenta ka muna. Sige, maraming tao sa unahan. Magtitinda ako malapit. Dahan-dahan ka. Ano po ang gusto ninyo? Dalaga. Magandang dalaga. Ang pwesto mo na ito, bayad na ba? Bayad ng stall, ng city Nabayaran na. Buwanan na ang binayaran ko. Wala akong narinig na proteksyong bayad. Dalaga? Nagtitinda ako ng gulay dito. 2 bayad lang ang kailangan. Hindi na ako magtitinda dito. Aalis na ako ngayon. Aalis Ben. na ako agad. Parang hindi tama yan Kahit papaano nakabayad na ako. Magkano ang hinihingi ninyo? Hindi naman masyadong marami. 100 piso. Gawin niyo bang pagnanakaw? Kumita lang ako ng kaunti. Wala kaming pakialam dyan. Nagtitinda ka ng gulay dito. Magbayad ka, protektahan namin pwesto mo. Kapag hindi ka nagbayad, gigibain namin ang pwesto mo. Bibigyan kita ng 10 segundo. Bibigyan kita ng 10 segundo. 10-9. 8, 7, 6, Bilang 1. Mga pre, tapos na ang oras. Gibain ninyo ang pwesto niya. Huwag hawakan pagkain ko, kuya. mga pre, simulan na natin. Marami kayong nananakit sa babae. Hindi ba kayo nahihiya? Anong gagawin natin, Ono? Mga kriminal sila. Pinipilit akong magbayad ng bayad. Hindi magbabayad. Hindi nila ako palalayain. Magandang dalaga. Hindi ka magbabayad ng protection. Paano naman kita poprotektahan? Ikaw ba? Batang hamog? Wala kang alam sa mundo po. Lasing ka ba? Tao siya. Mga pre, Bagbugin niyo siya. nasira. Ako na may pananagutan. Batang do, nakikialam ka, ha? Papasok ang kutsilyo. Lalabas may dugo, anong gagawin? Hemp. Oh, boss. Kapatid. Luzon, Baha. Hindi natin kilala isa't isa. Boss Dan. Kaya pala, ikaw ang kanilang amo. Oo, mga tauhan ko sila. Pero, hindi ko sila inutusan. Sino ang akala ko? Mga walang paningin kayong mga hayop. Patawad na kayo. Xiao Ye. Bulag talaga ako. Nabubulag ako. Hindi mo na kailangang bayaran. Hindi, Boss Dan. Mga kapatid mo, masasamang gawain. Kumukolekta ka ng buwis sa araw, lalabag sa batas. Pag-iisipan ko ang ating tulungan. Itutuloy ba? Pre Xiao Ye? Pinagbintangan mo ako po. Matuwid akong tao. Maayos po po. Hindi ako gumagawa ng masama. Lihim itong mga bagay. Sa negosyo ko. Sige na, tapos na tayo. Sana magbago na kayo. Manang, tara na tayo. Oo. Sino ba talaga si Eggmaster? Sino? Akin ang aking swerte. Kita na lang ulit. Ituring niyo siyang tatay niyo. Patayin kita. Oo. Dan Ye. At saka, sa susunod, masamang pangongolekta ng protection. Tigil na. Xiao Ye, salamat sa asawa mo. Kain tayo. Manang, huwag kang masyadong magalang po. Wala lang po. Dapat lang talaga. Oo nga pala. Sino kaya si Boss Egg ngayon? Bakit bigla kang may pera? Nasa ospital nanay mo. Nakakuha ako ng ginseng. Ibinenta ko kay Master Dan. Pagkatapos, nagtulungan na kami. Kaya pala tambay ni Master Dan. Oh, kaya pala iyon. Payuhan kita. Mas mabuting iwasan na lang siya. Magluluto na ako para sa'yo. Hemp. Binabati ka. 20 puntos. Kabuuang puntos. May isang lottery na pwede. Ano? Nakuha biyudas loob. Ibalik ang points. Oo, host. Ituloy raffle? Siyempre, ituloy natin. Ito ang unang beses kong mag-raffle. Binabati kita sa iyong bagong kasanayan. Kasama, masahe paginhawa ng mga ugat. Nakakagamot ng sakit. Gusto ko to. Isang high-tech na multifunction na kamay. Pumasok si Ono.
Luto ako. Uminom tayo ng Darating na, kaunti. hipag. Masarap ba ang pansin ni ate? Masarap. Malambot at manipis Lasang pa. matamis. Dahan-dahan lang kumain. Walang agawan sa'yo. Parang batang tigre na gutom. Umay, kain na. Uminom tayo. Xiao Ye. Alam mo naman, maagang namatay ang asawa ko. Oh, alam ko. Kung alam mo ang pakiramdam ng pag-iisa, namatay ang lalaki. Walang haligi. Nabubuhay kami sa kaunting lupa lang. Hindi pinabayaan ang baywang ko. Minsan, sobrang pagod na pagod ito. Ate, may sakit ka sa likod. Marunong ako ng kaunting masahe. Maaari kong tulungan si ate. Totoo ba? Xiao Ye, masahe ka? Oh, hipag. Kung hindi agad, luwagan, ugat, baywang, madaling magdulot ng herniated disc. Nakuha ko na ang kasanayan. Susubukan ko ito sa iyo, hipag. Tingnan natin ang epekto. Sis, buong katawan ko masakit na. Linisin ito. Maghihintay ako sa iyo sa kama. Hindi. Halika na rito agad. Gamutin mo ako. Linisin mo ng maayos. Sige po, hipag. Milami. Huwag kang gumawa ng tunog, hipag. Ganyang hiyaw lang po. Masarap si Ono. Naiiyak siya. Titigil ako sa pagsigaw. Hindi ka na bata, hipag. Tawag pa. Ang tunog na ilalabas mo, mas pangit iyon. Huwag mo namang sabihin iyan, hipag. Nasa 20 ka pa lang. Magandang kabataan ka pa lang po. Ang tamis mo. Marunong ka talagang pasayahin ako. Xiao Ye. Alam mo ba? Mula nang mamatay ang asawa ko, wala na akong naging ganito kalapit. Lalaki nakasalamuha. Wala ring lalaking nakahipo sa katawan ko. Ikaw ang una. Huwag kang kabahan. Ituloy mo lang. Masakit na ang baywang ni hipag. Sa likod ay komportable na. Oras na pindutin ang harap, Simulan mo na ang pagmasahe dito. hipag, dito. Sakit din. Hipag, itong bahagi na ito. Ikaw na lang. Masahe na lang tiyan mo. Mas madaling mag-dredge dito. Sige. Ang tanga ng batang ito, kahit peach sa harap niya, di siya kumagat. Talagang duwag siya. Bagong update sa kayamanan ngayon. Unang pahiwatig para yumaman. Isang malaking isda sa palengke. Tambang tanga. May agat sa isda. Milyong halaga po. Naku, kakatapos ko lang gumising, nakakuha ako ng milyones na oportunidad. Sistema galing. Tali lang ako. Huwag kang maunahan ng iba. Dito na pala. Patay na isda. Tindero, magkano po ang isda ninyo? Pwede ba ito? Gusto ko ito. Ito ay carp. Isang sariwang isda. Maganda, mataba. Magkano Ito. isda? Ibibigay ko na ito ng mura. Uy. Boss, timbangin mo ito. Sige po. $20 itong isang ito. 10 piso. 200 piso lang. Libreng patayin. Patayin? $200. Tindero, patay na isda mo, hindi na gumagalaw. Buhay pa? May presyo ka na nga.
100. Isda, 2 piso. Uy, Lola, hindi pa patay ang isdang ito. Nagbuka pa nga. Paano na hindi patay? Tingnan mo, hindi na ito kumikilos. Tignan mo, hindi gumalaw. Patay na talaga ang isdang ito. Uy, tingnan mo lang. Lola, nakita niyo ba? Isda sa tubig. Lumangoy ka pa? Buhay na buhay ito ah. Kanina lang kulang sa oxygen. Ang cute talaga ng isdang ito. Marunong magkunwari. Hehehe. Boss, tignan mo itong isda. Lumulutang na. Halos mamatay na talaga ito. Bakit hindi presyong isda? Presyo ng isda. 2 piso. 40 pesos. Iscan ko na ngayon. Ay, hindi pwede yan. Ate, gusto mo bang isda? Maghintay ka na mamatay ang isda. Sige, maghihintay lang ako. Ay, aba. Ang tibay ng isdang big head, wow. Matagal ka pa ring buhay? Oh, nagpapakita ng tiyan. Akala namin lahat patay na po. Tapos bubuka langoy na. Hoy, Lola. Ang tindi ng pasensya mo ah. Buhay na buhay pa ang isda. Bibili ka pa ba? Hindi na bibili. Patay o buhay, hindi na bili. Inis na ako. Ay, boss. Hindi na bibilhin ni Lola isda. Bibili na ako. Wow, ang tibay ng buhay. Bibili ako ng alagang isda. Binata. Bibilhin mo ba talaga? Pero presyo ng buong isda lang. Hindi pwede. Kasi buhay pa ang isdang ito. Siyempre naman, buhay pa isda. Siya sa presyong isda. Tinitimbang mo 20 kilo? O sige, ito ang 200 yuan. Boss, Binata, napakabait mo. Hindi tulad ng ibang tao. Mas pinipili nilang panoorin mamatay isda. Ayaw bumili ng isda. Bumili ng isda para sa alaga. Binata, bata ka? Tanga ka ba? Pabaali, ano ba? Huwag kang magsalita ng masama ha. Malaya ang transaksyon po. Kung di mo binili, bobo ka. Hoy, binata. Nakabalot na po. Ikaw ang pinakamagaling kong buyer. Pero sa totoo lang, hindi pwede itong isda na alagaan. Tingnan mo, patayin na lang kita. Lilinisin ko ang isda ng husto. Malaking isang pambato bilang alagang isda. Kalawangin na ba ang utak mo? Ilagay sa aquarium ko isang gabi. Patay na agad. Ayaw ko sa biro-biro. Boss, patay mo na siya. Dadalhin ko ito para lutuin. Sige. Hoy, Ale. Kung hindi ka bibili, tumahimik ka, huwag abalahin ako. Gusto ko lang naman. Bibig ko lang. Anong pakialam mo? Aba, ano to? May natural na guhit ang bato. Damo sa lawa. Maganda. Paikot-ikot lang. Mukhang Esmeralda. Binata, pasensya na. Tingnan mo, berdeng bato sa isda. Hindi ko rin alam sitwasyon. Baka may sakit ito. Bibigyan pa isang isda bilang kabayaran. Pumili ka lang dito. Boss, mali ito. Bato sa isda, tiyan, hindi sakit. Maaring bihirang halamang dagat na bato. Ang kahanga-hangang gawa ng kalikasan lumalalim sa tubig. Hindi ko inakalang nakuha niya ito. Hindi niya alam halaga nito. Binata, maganda itong bato mo. Gusto kong bilhin para gawing dekorasyon. 500 para sa'yo. Ano sa tingin mo? 500 piso para sa isang bato? Hindi ka mali. Sobra ang pera mo, no? Loko ka talaga. Bumili ng bato ng 500 pesos? Ito ay batong-bato lang. Marami nito sa parke. Tita Mangmang lang. 500 piso. Bibili ka ba ng batong ito? Bobo ka ba? Hindi ko ito ibebenta. Bakit hindi ibebenta? Hindi na kaunti ang 500 piso. Mahirap kumita ng 500. Mamahaling damo. Gusto ni inay ibenta. Bobo ba ako? Bebenta ako ng bato sa tanga. Niloloko ko ba ang tanga? Hindi ako nagbebenta. Huwag kang makmadaling tumanggi sa akin. Hindi naman ako tanga. Gusto ko lang ang batong ito. Doblehin mo. Anong tingin mo? Mas doble, mura lang. Hindi ako nagbebenta ng mura. Isang presyo na lang. Paano kung 5,000 piso? Dala ko nung lumabas ako. Napakaraming pera. 5,000 pong bato. Sobrang kalokohan naman yan, May sakit ka ba, binata? May sakit? Magpagamot ka na? Huwag kang magkabaliw dito. May sakit ka nga. Walang kwenta. Tisk. Hoy, pare. Nakita mo na ang sincerity ko. Bibili ako ng batong iyan.
Hindi ibebenta, mababang uri ka. Sinubukan kong makipagkaibigan sa'yo. Bakit ka ba ganyan? Boss, magkano lapu-lapu? Ay? Hoy, kaibigang Xiao Yu, bumibili ka rin pala ng isda? Hoy, ang hawak mo sa kamay. Patong ito ay watergrass agate. Ano? Pucha. Pre, saan mo nakuha ito? Ito ang pinakamagandang agate po. Isa lang ay milyones na halaga. Ano yon? Ito ay agate. Napakamahal. Oo nga, kung ako ang tantiyan nito, po. Mahigit 2M din ang halaga nito. Ito paboritong luho ng mga babae. Mainit sa taklamig, malamig sa takinit, lakas katawan, pwede pa. Nahayag na ang halaga nito. Tila hindi na ito mabibili. Naku! Diyos ko, bakit nangyari ito? Ang gandang swerte ay nakalampas na sa akin na. Sobrang daldal mo. Kapatid na Xiao Ye, may nasabi ba akong mali? Hoy kapatid. Hoy kapatid. Hindi ako naiinggit. Ikaw ang bumili ng isda. Lahat ng nasa isda lahat sa'yo. Kunin mo na rin itong isda, umalis ka na agad dito para hindi mainggit ka. Salamat po boss. Bibili ako ng isda. Kamag-anak bumili isda. Lahat kakilala ko bumibili isda dito. Sige po. Hindi ka umalis. Ano? Bakit? Hindi pwede. Mukhang ganito itong isang ito. Ako bumili ito. Akin din itong agata. Nagbayad ka ba? Magpakatotoo ka? Pwede? Isda ko, bato ko rin. Ibalik mo sa akin. Mabenta siya ng 2M. Maraming trilyong pera pa sa bangko. Sa'yo ba iyon? Inaagaw mo? Ay, bakit nangyari ito? Isda na taba. Bibili ako. Uy, Ale, huwag kang magmalaki sa edad mo. Hindi pwede. Kanina nung buhay pa ang isda, hindi mo binili. Kailangan bang maghintay? Ngayon gusto mo na namang makapagsamantala. Naku, wala ka na bang hiya? Ay... Opo, bini-bini. May nahanap ako. Agate ng damong tubig. Maganda ang kalidad nito. Pero ayaw ibenta ng taong iyon. Ito ang aking hinahanap na hiyas. Kailangan mong bilhin ito. Anong presyo? Hindi lumampas. May clue na ba? Wala pa kaming bakas na ngayon. Walang kwenta. Mga ngalakal sa palengke. Wala akong mahanap na shirsoy. May balita na ako. Lumalaki ito sa bundok multo. Ay, pero binibini. Balitang kakaiba ang bundok na iyon. Walang nakabalik mula sa bundok. Hindi ka maghahanap? Gusto mo? Sige na lang. Bagay na ito ay milyones. Pero laging 2 milyong offer. Kumita siya. Kung makahanap tayo, ibenta sa collector. Siguradong mas maraming benta. Mukhang mamimili ako ngayon. Umuwi na si Xiao Ye. Pumunta ka doon. Alam mo ba? Huling masahe mo. Napaka-comfortable. Hipag, tulog na. Kailan ka umalis? Hipag, bakit ka nandito? Bakit dala mo 2 pechay? Maraming pechay sa bukid. 2 para tikman mo, ate. Subukan kaya? Ang repolyo ni ate? Hipag, masarap na pechay ito. Masarap lahat ng tanim sa bukid. Ang sweet mo lang. Masarap. Walang silbi. Ang bukid namin, wala kang araro. Mali Ate, inararo ko na lupa mo. Batang loko-loko. Nagluluto ka ba ng isda? Sa isda, mas masarap may repolyo. Luto na ako. Uy, Hipag. Hindi ko kailangan. Kumain ako. Pakainin kita ni Hipag. Subukan mo ang luto ko. Buksan mo bibig mo. Napakainit sa bibig. Pero masarap. Ikaw na. Pakainin mo si Mrs. Sige na, bilisan mo na. Nakain mo na. Oras mo nang pakainin si Mrs. Ito. Nai-update ang pahiwatig para yumaman. May mga puno sa bundok gubat. Gumamela para sa kita. Kumuha ka ng pagkakataon. May moto daw sa Guido Mountain. Nandyan ba sila? Boss Dan, paano mo nalaman na nandito ang bahay ko? Kuya Xiao Yu, sa kakayahan ko, madaling maghanap ng tao. Kaya ano pa kayo mo rito? Hindi inaanyayahan. Pasensya na po. Gusto ko bilhin ito. Po, agata ng damong tubig. Bibili ako ng agata na damo. Magkano kaya? Presyo sa palengke noon. Hindi ako sang-ayon.
Narito ang 3 milyon. Ano sa tingin mo? Pare Xiao Ye. Xiaoye, anong nangyayari dito? Sobrang pera? May agit sa isda. Anong pwede ibenta? Napakahalaga Kapatid nito. Xiao Yu, nakita mo ba ang sincerity ko? Kung itong 3 milyong hindi ka kontento, mag-alok ka ng presyo hanggat 10 million. Tatanggapin ko yun nga yung watergrass agate. Paborito ng mga mayayamang babae. Maraming binata ang nag-aagawan bumili para pasayahin ang mga mayayamang dalaga. Jidan, ang katapatan mo, nakikita ko ito. Ang presyo ay nakaka-interest sa akin. Bigyan mo ako ng oras. Pwede ba? Sige, kapatid Xiaoye, pag-isipan mo muna. Ibenta ang bato. Tawagan ako. Sige, Xiaoye. 300 million. Pera para sa ordinaryong tao. Bakit pa? Ibenta mo na lang sa kanya. mas mataas ang benta. Kailangan ko nang alamin presyo. Anong nangyari kay Erdan? Mukha siyang nagmamadali. Kuya Xiaoye, may problema. May gulo sa ate Linghua. Nanay ni Linghua binugbog na. Pumunta ka na agad doon. Ano? Xiaoye, hintay. Huwag ka na munang sumunod, Manang. Hindi ito angkop. Ay, sige na. Liu Da Sinabi ko na sa iyo, dapat sundin mo si Linghua. Lumabas kang may dala kang tao sa bahay namin. At binugbog mo pa kami. Walang Diyos ka. Hinaharap kong biyenan. Gusto ko ang anak mong babae. Dapat pakasalan mo ako. Bakit mo kailangang bawiin ang kasal? Hindi ba napag-usapan natin? Ipakasal mo si Linghua sa akin. Tutulungan ko kayo sa problema. Tama ba, Ading Linghua? Uy, ganda. Lumalaban ka sa amo namin? Gusto mo bang mamatay? Ang tanga mo. Huwag mong takutin ang Linghua ko. Siya ang future ninyong asawa. Maging malumanay sa kanya. Malumanay ka, siya ang boss. Oy, hindi ko alam bakit mo tinatanggihan. Mahal kita, pero tunay na gusto kita. Aray, Kaya dinurayan mo ako kanina. kailangan ko ring tubig ko sa'yo. Ay naku po, Liu Da Cheng. Kahit makuha mo Hindi ang katawan makuha ko, puso ko. may fiancé. Ako. May fiancé ka na? Ito ba ang rason mo? Oh, may fiancé na ako. Natakot lang ako sa'yo noon. Ayaw sabihin. Sino yon? Papatayin ko siya. Papatayin mo ba ako? Ako ang sinasabi niyang fiancé. Magkabata lang kami. Magkasundo tayo. Dumating ka? Tumakbo ka na. Sino ka ba talaga? Lalaban ka sa amo namin? Ikaw ang boss, di ka nagtatrabaho. Ang aso ko'y kumagat. Ay, matapang na bata. Sino ang tatapik sa akin? Laban tayong lahat. Patayin siya. Wang, hindi ka Xiaoye. tumakbo. Anong gagawin mo? Kung hindi sa system na nagbigay lakas noon, laban sa tatlo. Kailangan kong pag-isipan. Kuya, Xiaoye. ang galing mo talaga. Laban ka sa tatlo. Oy, bata ka. Hindi ko akalain marunong ka palang lumaban. Ikaw naman, Ahahaha. gumamit ng salita, hindi lakas. Ang away ang pinakamarahas na paraan. Magkano ka alis kay Linghua? 1 million, 2 million, o 3 million. Si Linghua ang aking fiancé. Hindi siya masusukat ng pera. Hindi ko siya ibibigay sa iba. Haha. Pero hindi ka mapasunod Masyado lang akong kulang. Sige, dagdagan ko pa. Pucha. Hoy, 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 hoy. Akala mo kaya ka na? Sinabi ko na sa'yo, Ang pananakit ay bastos na solusyon. lakas ng loob mong suntukin ako. Sasaktan kita. Punyeta ka. Putsa. Ay. Sige ka, bata. Ang lakas mo. Hindi tayo matatapos dito ngayon. Alam mo na. Sa akin, Mga pre, ano kayo ginagawa? Tara na. Maghintay ka lang. aray. Aray, aray. Aray. Tita Lian Hua. Maayos lang ba kayo? Wang Xiaoye. Wow, ang galing mo lumaban. Pinag-alala ko kayo nang walang dahilan. Nag-ensayo ako noon. Uy, tita, sino po ang lalaking iyon? Ay, sino pa ba? Noong nakaraan, sayong lalaki. Gustong Lotus Boss. Pinigay mo. Hanapin si Liu Dacheng. Kanselahin ang lahat. Sinong nakakaalam? Galit siya. Dala niya tao sa bahay po. Pinilit siyang kunin si Linghua. Dumating si Ono. Hindi ko alam.
Sa palagay ko, hindi papayag si Liu Dacheng. Ayos lang po, tita. Kung babalik man si Liu Dacheng, tinalo ko siya ng husto. Hindi kaya. Ilagay siya sa wheelchair habang buhay. Hoy, bakit hindi kami pinapapasok? Nabayaran na namin lahat. Bakit hindi payag na offend? Sino kasalanan? Liu Dacheng. Aba, anong nangyari? Anong nangyari? Tatay mo, pinalayas na. Dali na sa ospital. Sinisisi tayo. Itong si Liu Dacheng, ano bang pinagmulan niya? Nakapasok siya sa ospital pala. Paano ko naman malalaman yun? Malaki si amo sa bayan. Magaling ka. Hindi inakalang dumating ka na, kakabugbog mo lang sa tao. Agad siyang gumamit ng mga paraan. Ay, tara na. Tara na. Punta na tayo sa ospital po. Tita, sasama ako po. Huwag ka nang sumama. Wala nang maganda kapag kasama kita. Tara na, Xiaoye. Ay, tara na. Tara na. Xiaoye. Kahit ayaw mong isama ako, gusto kong makita. Tulong? Bakit nakita? Lumabas siya. Ano ang nangyari kanina? Lumalaganap ang pang-aapi ng dating commander. Sayang. Wala akong kakilalang tao. Hello, O. Ano na, Xiaoye? Tawag galing sa ospital. Nagalit ako. Hindi pwede hospital. Kunin ko siya sa kalahating oras. Itabong ka. Mukhang malalim si Liu Dacheng. Tawag tayo. Gagana ba yon? Maaring ayusin. Pagkatapos, problema hindi solve. Bakit ka na naman nandito? Oy, kapatid Xiaoye, problema na ngayon. Kaya kitang tulungan madali lang. Anong sinasabi mo? Matutulungan kita. Problema. Si Liu Dacheng, my counting backer. Para sa akin, wala siyang halaga. Kung tatawag lang ako, madali kong solusyonin yan. Problema mo. Pwede piliting lumuhod. Tumatawad ako sa'yo? Totoo ba? Totoo pa kaysa brilyante po. Pero may isa pa akong kondisyon. Ginawa mo to, hindi ba? Hindi ko ibinenta sa'yo iyon. Binalangkas mo itong palabas na to. Napakababa mo talaga. Munting kapatid, ako si Boss Dan. Tapat lang ako sa lahat. Alam ng buong lungsod Zipo. Ako'y tao. Hindi ko talaga kailangang gamitin ang ganitong bulok na paraan. Kung mahuli, ano ang mapapakinabangan ko rito? Ako talaga, pagkaalis ko sa bahay mo, hindi talaga ako umalis. Gusto kitang tingnan. Tapos dumating ako para tumulong po. Lahat ay magandang impresyon. Kahit anong paliwanag mo, wala akong laban. Ibibigay ko na sa'yo ngayon po. Tulungan mo ako. Ayusin na ang nanay ko. Ihanda ang pinakamabuting medisina. Kaya mo ba iyon? Siyempre, walang problema, Xiaoye. Pakiramdam ko parang patibong ito Kahit patibong man ito, kailangan ko pa rin tumulong dito. Wala akong connection po. Ang damong tubig na agatan ito. Pero naman, hindi marami ang kondisyon ko. Gusto mong magbago si Boss Dan? Hindi ako mapandaya. Seryoso talaga. May isa pa akong kondisyon. Sige, sabihin mo. Kailangan ko ng tulong mo. Pupunta ako doon. May bato sa bundok. Nahanap na ito. Matutulungan kita sa problema mo. Bibigyan kita ng 5 milyon. Bato ng 1,000 taong bundok siya kuweba ng multo sa bangin. May bato dito. Parang tagala at asul na butil. Xiaoye bro. Ang dami mong alam Nabasa ko dati sa lumang aklat. Ang bagay ay alamat lang po. Hindi sigurado mahanap. May kakaibang nangyayari sa Gidong Mountain. Maraming tao ang nawala sa bundok. Masyadong mahigpit ang kondisyon mo Kung hindi na siya babalik. Kung sakaling hindi siya makabalik, wala akong magagawa. Bigyan siya ng marangal na libing. Sunugan siya. Pero siya, kung makakabalik siya, parang naging multi-milyonaryo na siya agad. Kapatid Xiaoyue, sa tingin ko, dapat kang sumubok. Malinaw na ginagamit mo. Ako ang pambayad. Hoy, wala naman yan. Pwede ka namang tumanggi Lugar na sa bundok Guidong. Ngayon, hanap na. Yung 1,000 bato po, nasa bundok Guidong din. Pupunta na rin naman doon. Hindi papayag? May clue ka ba? Kailangan pumunta Guidong para malaman. Sige po, Boss Dan. Papayag na ako dito. Sana magtagumpay si Kuya Onyo. Dalhin mo na ang tao dito. Hayaan mo si Kuya Ono. Labas na galit. Aray. Hoy kapatid. Pwede mo siyang suntukin po. Mabugbog siya, hindi magre-reklamo. Kapatid, pasensya na talaga. Hindi ko alam si Boss Dan.
bigyan ako. Pinayagan ko na silang tanggapin sila. Ama, hospital na. Pagbigyan mo ako, please. Ginawa mong bitag, ako ginong fan. Hoy, saktan mo siya ngayon. Ano silbi ng mura sa kanya? Siguraduhin mo, hospital. Pupunta na ako sa Guidongshan. Mabuting kapatid. Sobrang sarap. Nagpapasalamat ako dito na magtagumpay ka. Salamat, tol. Salamat, kapatid. Halika, inumin natin itong alak. Nagpaalam na kami kay Kuya Ono. Sauye, sasama ako sa'yo. Nababahala ako sa'yo. Mas matanda ka, kaya kanyang alagaan. Sa gabi, pwede kitang pakainin. Maaari mong tulungan si Xiaoye. Kapatid Xiaoye, mauna na ako. Antay balita mo. Manang, alam mong okay lang ako. Mapanganib iyon. Sumama ka sa akin. Kailangan ko ring alagaan ang iyong kaligtasan. Hindi kita kailangan. Kaya ko na, sarili ko po. Marami na akong naranasan kaysa sa'yo. Pwede kitang tulong. Hindi pwede yan, Hipag. Mag-ingat ka. Iyon ang pinakamalaking tulong. Aalis na muna ako. Hoy, Xiao Ye. Sistema, isang araw lang ako. Hindi ko nahanap yung mga sinabi. Wala rin yung lugar ng stalagmite. Pwede ba akong tulungan? Hindi ako makagalaw. Simula ng pag-scan. Nagsisimula na scan. Matagumpay ang pag-scan. Ipakita lahat ng lokasyon. Wow, nakatago pala dito. Napakaraming kaya yon, mayroon na akong motibasyon. Sino yan? Lumabas ka dali, kundi hindi ako magpapakundangan. Xiao Ye, ako ito. Hipag. Hipag, bakit ka nandito? Hindi ako mapalagay sa iyo. Sumunod ako. Hindi ko inakalang napansin mo ako. May sistema ako. Ngayon, kapatid ko na siya. Hoy, Hipag. Dahil nandito ka na, hindi kita pwedeng paalisin. Pero, sundin mo lang ako. Oo. Tinapay ni ate. Tikman mo. Masarap. Hipag, tara na, lakad na lang. Xiao Ye, ang kakaiba naman ng kagubatang ito. Namumukadkad. Hoy, Hipag. Punong gongtong, puno ng dahon. Maaaring lumaki ng mataas. Magandang bulaklak. Ito ay halumang nabuo noong Cenozoic. Diyos ko, iilan lang ito. Hindi ko akalaing napakalawak nito. 3 ektarya po ito. Magmamahal iyan. Ito ay mahalagang kahoy. Ang bulaklak ay nakapagpapagaling. Halika. Ipagpitasin natin bulaklak. Pag alis na tayo, hanap mamimili. Malaki ang kita natin dito. Tara. Ding dong. Pinabati ka. Kumuha ng puntos. Kapag nasa 100 puntos para raffle. Sistema, paalala. Sige na, host. Sauye, tignan May mo. bulaklak sa batong bitak. May asul na ilaw. Ang ganda naman. Tara. Ito ay Xiao Long Hatian. Napakagandang bagay nito Napakagandang, nakakagaling at lunas sa pamamaga at pagsusuka. Linis bagapo, bulaklak na ito. Napakabihira sa buong mundo. Ito ang bihirang bulaklak. Ang bulaklak ngayon, madali itong gamot sa sakit. Napakagandang gamot ito. Xiao Ye. Ang dami mong alam Ate, alam mo naman. Gusto ko magbasa ng medisina. Lahat ito ay mula sa Aklat Medical. Bulaklak ay araw-facing 15 minuto lang. Nagtatago ang bulaklak kapag walang araw. Bumalik sa ugat. Magkano? Ito ay pang-save ng buhay po. Hindi ito masusukat ng pera. Ipag, tara, lakad na tayo. Marami pang maganda sa unahan. Tayo naman. Ikaw ang humawak sa asawa mo. Baka hindi ka abay ng asawa mo. Sige, tara na. Xiao Ye, kailan ka magpapakasal? Hintayin si tatay. Magpapakasal na kami. Tama nga naman. Magkabata kayo ni Lingwa.
Iba noon, nais nilingyang pakasalan ka. Nagpakasal kayo. Tratuhin siyang mabuti. Alam mo ba? Oh, huwag kang mag-alala, Hipag. Nga pala, Hipag, napakabata at napakaganda mo naman. May nais ka bang mag-asawa muli? Anong lalaki pa ang hahanapin ko? Mas mabuti nang mag-isa ka. Maghugas at magluto para sa lalaki. Hindi ba? Napakaluwag talaga ng isip mo, Hipag. Bobong ka. Hindi mo alam? Pero ayaw kong maging third party. Itago ang pag-ibig sa puso. Parang may nakabalot sa akin. Wala lang. Parang sapot ng gagamba. Hindi ito nakakaabala. Parang may kinagat ako. Sa hita ko Wala po, Hipag. Gagamba lang iyon. Wala namang problema. Kinagat ka pala ng gagamba. Ganito ba? Sa sci-fi movie? Kinagat ng gagamba? Spider-Man ka na. Hipag, pelikula lang po iyon. Wala po niyan sa totoong buhay. Sobrang sakit. Sakit ng paa ko. Hipag, Xiaoye, pakiramdam ko walang lakas ako. Wala na akong pakiramdam sa hita. Anong gagawin? Ay, hindi po, Hipag. May lason yung gagamba kanina. Ate, hihigop ko na lason mo. Hindi, mister. Maaaring malason ka rin. Hipag, ayos lang po ako. Basta hindi ko malulunok ang lason. Okay lang po. Opo, nagpapakamatay ka ba, host? Ano ang ibig sabihin nito, sister? Dugo na gagamba. Lason na katulad ng cobra. Lakas ng pagsipsip. Mamamatay ka. Kailangang mamatay ang balong ito. Nakakatakot yan. Ano na? Hanapin ang blood spider. Durugin mo ito. Ipahid ang katawan nito sa sugat. Lason, aalis. Hindi ba lalong nakalason iyan? Ang bobo. Ang blood spider ay may lason. Subalit siya ang pinakamabuting lunas. Manang, tiis ka muna sandali. Huwag kang matutulog, ha? Kukunin ko agad gamot mo po. Xiaoye. Ayos ka lang ba, Manang? Manang, gising ka? Patay na ba ako? Hindi kita makikita. Napakaganda niyan. Ate, tumahimik ka. Manatili kang gising. Ililigtas na kita ngayon. Ate, sa wakas nagising ka na. Salamat, Ono. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Salamat sa Diyos. Nai-save ka na ng kapatid ko. Oo. Ate, bakit mo ako hinalikan? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Kung noong unang panahon pa ito, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Hindi na kailangan. Hindi mo kailangang ialay, ate. Kung may mangyaring masama sa iyo, sisisi ako habang buhay. Totoo ba? Isa pang halik para sa iyo. Ate. Huwag kang gumalaw, ate. Gusto ko pa. Ate, hindi na pwede, yakap na lang. Kapag ituloy pa, hindi na mapapanood. Ono, gutom na tayo. May ilog doon sa Gusto kabilang ni ate ng isda. Opo, Pupunta na akong manghuli ng isda. mag-ingat ka. Hindi malalim ang tubig, hindi pa abot tuhod. Ako manghuli, ikaw kumuha ng kahoy. Ihaw natin isda, kaya na. Sige. Ikaw ay Hipag, napakahusay ni Xiaoye. agad niya itong natusok. Malaki at mataba. Sapat na para sa ating dalawa. Ay. Ano ito? May violet glow. Napakaganda naman. Ate, ito ay Imperial Crown Pearl. Ang pangalang iyon ay napakagwapo, napakamahal. May perlas sa tiyan ng isda. Una ko itong nakita. Opo, Hipag, napakamahal nito. Heto, ibinibigay ko sa iyo. Ibibigay mo sa akin? Ayaw ko. Iyan ay iyo. At ikakasal ka na kay Linghua. Ipadala mo siya. Hipag, para ito sa iyo. Hahanapin natin ang milenyo na bato ng hikaw gamit ang perlas. Ayaw ko. Alam ni Ono ang aking mga gamit. Sobrang saya ko. Kunin mo na yan, oh. Hindi kakain ng isda. Sige, napakabait mo naman. Xiaoye. Ay. Manang, salamat mamaya. Huwag natin gamitin ang pamilya. Gutom na si Manang. Mag-ihaw tayo. Magdagdag tubig po. Oo.
Hala, Ay, masama na. Manang, oto'y tumutulo na. Hindi ko man lang napansin. ay walang tubig na. Kasalanan ko. Masyado akong nagmadali kanina. Siguradong basag. Ayos lang po, Manang. Maraming makukuhang bagay dito sa bundok. Maghahanap ako, tingnan natin. Sige. Mag-ingat ka ha. Kapatid na babae, itim na kamatis. Kumain ka na. Xiaoye, bakit itim ang kamatis na ito? Lason kaya? Hindi laysan. Itim na kamatis po. Isa itong pambihirang uri ng kamatis dahil kulay nito ay itim pula. Napakalusog nito. Mayaman sa lycopene at vitamina C. Sige, kakain ako nito. Maasim-asim at matamis-matamis. Ang sarap naman ito. Kain ka rin. Ding dong, maligayang pagligtas mo. Nakita ko ang kamatis. Laro ang candy. Mga bihirang bagay ni Luo Zhenzu. 117 puntos lang. Raffle chance na lang po. Simula na. Raffle ako. Ding dong, binati ka, nakuha mo ang packet. Maaaring mag-imbak o kumuha. Walang space sa real world. Pwede ito maganda. Ilalagay ko ang itim na kamatis. Sistema. Bakit ganito? Umiikot pa rin? Ding dong, binabati ka? Host, maaari ka na namang mag-raffle muli. Ding dong, maligayang pagkuha ng growth potion mo. Lakas patubo ng halaman. Hindi abala sa paglaki. May gamot ito sa sakit at nagpapahaba ng buhay. Ito ang gamot para sa pananim. Pagbalik ko sa baryo, ipatubig ang buong baryo. Itong gamot. Ito ay pagpayaman ng buong baryo. Halika, hipag. Busog ka na ba? Hipag. Oo. Sige, magpatuloy na tayo sa paglakad. Hanapin mo ang milenyo na bato. Kaya mo ba akong pasan? Hindi ako makalakad ngayon. Sandali, kukuha lang ako. Oh. Uy, hipag. Oh. Oh. Aalis na tayo, hipag. Oh. Batay sa mapa ng sistema kanina, ang milenyalong bato ay nandito lang. Bakit walang pasukan? Ang bato ay kakaiba. Xiao Ye, pumasok ka na. Oh, hipag. Nandoon sa butas ang gusto natin. Parang nakakatakot ang butas na ito. Paano kung may halimaw dito? Walang problema, ate. Nandito ako. Tara na. Halika, ate. Dahan-dahan ka lang. Pagod ka na ba, ate? Magpahinga tayo dito sandali. Oo. Manatili ka muna dito. Hahanapin ko lang. Oh, Siya ay parang tagat po. Pula at asul. mag-ingat ka. Napakalupit. Nasira na. Hindi makakagat si Xiaoye. Kung mamatay man hindi siya, na rin ako mabubuhay. Hindi epektibo ang suntok. Palakasin lakas. Sistema, kung mabubuhay ba kami? Nasayo na. Ligtas na tayo. Ate, ligtas na tayo. Napakagaling mo, Xiaoye. Nakapatay ka pa pala ng alupihan. Hindi ko inakalang ganito kalakas ako. Napakalakas pala. Ano? Kung hindi dahil sa aking lakas, kaya mo bang pumatay? Sa lolo mo, bumalik na si Xiaoye. Lakas ng tawa. Hinihintay ka na namin. Uminom tayo. Uy. Kumusta? Isang linggo na yon. Ang iyong ina. Inayos ko na ang pinakamagandang silid. Hinanap namin ang pinakamahusay na doktor. Mahirap gamutin nanay mo. Hindi sigurado ang doktor kung kailan. At pati ama ng kasintahan. Inayos ko rin sa pinakamagandang ward. Doktor na ang nagkonsulta na po. Maaaring operahan siya mamaya. Alam ko na iyong pagbalik ko. Hindi ako nagbigo. Salamat po. Kumusta? Anong pakiramdam sa Ghost Cave Mountain? Mahirap mabuhay. Hindi ko akalaing nakabalik pa ako.
Akala ko lang dati. Wow, ganda ng villa. Nagtatrabaho lang ako. Natagpuan? Ito na ba? Tunay na hindi mo ako binigo. Ito na nga. Dahil tapos na transaksyon, aalis na muna ako. Uy, kapatid na Xiaoyu, huwag kang magmadaling umalis. Ayon sa dating kasunduan nating dalawa, kailangan ko talagang tuparin ito. Nasa cart na ito. May 10 million dito. Password ay 6 na 6. Kunin mo na ito. Card ni Boss Dan. Hindi ko tatanggapin. Gusto ko pong asfalto para baryo. Pag-aayos ng kalsada. Boss Itlog, libot ang baryo namin. Mga taga-baryo, hirap magtanim at pumili. Pakiusap, ayusin mo ang kalsada. Kapatid Xiaoye, galing. Mahal ang tao. Mura lang, ayusin ang kalsada. Sige, papayag ako sa iyo. Makikipag-ugnayan ako para sa kalsada. Anong halaga? Ayusin ko na maayos kayo. Sige boss, umalis na muna ako. Sige. Bukid namin ay mga daang putik. Walang asfalto. Kung itatayo natin silang lahat, malamang lampas milyong. Dami akong nakuha sa bundok ngayon. Nasa pocket na lahat. Pero paano ko sila maibebenta? Bawat bagay ay pambihira. Ono. Aling Lianhua, bakit kayo nandito? Umupo ka na. Nabalik ka na ba? Kami dalawa, bisitahin ka na. Maraming nangyari kamakailan lang po. Salamat talaga sa iyo. Naiwasan naming mapalayas si tito mo. Tungkol sa mga pangyayaring ito, salamat po sa iyo. Huwag na po kayong mag-alala, Aling. Pamilya naman tayo. Kung pamilya tayo, planuhin mo na. Ang kinabukasan ninyo ni Lianhua. Ma, okay na. Hindi na natin pag-usapan. Talaga, walang hiya ka. Hindi pa ako kasal sa kanya. Pero kinakampihan mo, Rola siya agad. Totoo po. Tignan mo ang bahay na ito. Kung hindi siya magmadali kumita pera, paano kanya mapapakain sa hinaharap? Tita, kikita ako ng malaki. Bibili ako ng villa sa lungsod. Masaya si Lianhua. Huwag po kayong mag-alala. Salita ka lang po. Walang aksyon. Ano ito, pandaraya lang? Kung totoo talaga ang intensyon mo, magtanim ka ng mga bakanteng lupa. May stable income ka rin po. May kasiguraduhan? Oo, sabi ni Tia. Pupunta na ako magtanim mamaya. Wala akong hinihiling. Maging mayaman ka po. Maging payapa kayo. Tumahimik na ako. Makipag-usap ka kay Lingwa. Batang to, araw-araw kabanggit. Kuya Xiaoye, wala kang kinain na karne. Luto na sipaw, mainit pa ito. Siopaw na may karne? Anong laman ng siopaw? Baboy, sibuyas. Kakagawa ko lang nito. Hindi alam ng nanay ko. Halika, buksan mo ang bibig mo. Kakainin kita. Hindi tama yan, ha? May problema ba? Akin ka na. Ako asawa mo. Natural lang nakain tayo. Halika, buksan ang bibig mo. Sige na. Napakasarap ng Lianhua siopaw po. Kain ka na. Magtanim tayo. Sige. Pagod ka na no? Upo ka na. Nakatanim na lahat ng mga buto. Hintayin ang panahon. Makakaani na tayo. Makikita rin ng nanay ko noon. Katapatan. Oho. Umuwi na tayo. Sige. Sandali lang, Yinghua. Magdagdag ako ng pataba. Sige. Kinukuha ng system ang Akong Growth Potion. Parang kakaunti lang potion na ito. Hindi ko mabanlaw ang buong bukid. Paalala. Lakas ng potion. Lakas ng pataklang. Malaking pagbabago sa gabi. Kailangan dilutin ng tubig. Hindi binhi, tubig. Sinong nakakaalam? Sistema, sinabi mo sana agad. Sayang naman. Kuya Xiaoye, kakatubig lang natin sa lupa kanina. Bakit muli? Iba ang lotus dito sa atin. Naghalo ako dito. Ebekto bukas po. Lakad na tayo.
Lumipas na ang buong gabi. Hindi alam ang mga binhi. Ano na gamot na mabilis? Maligo na. Punta ng taniman. Kuya Xiao Ye. Bakit walang tao sa bahay? Kuya Xiao, nasaan ka? Nasa bahay ka ba? Siling wapo, naliligo ako sa banyo. Kuya Xiao, sabi ko sa'yo. Sabihin ko sa'yo, Ono. Isara mo agad ang pinto. Ah, sige. Isinara ko pinto na Lian Hua, pinapalabas kita lalabas ako. Lalabas na ako. Lian Hua, palabasan. Isara ang pinto. Gusto mo bang panoorin ako maligo? Uwa. Kuya Xiao Ye. Tapos ka na pala, maligo na. Ano? Bakit ka nagmamadali? Ako ano? Ang mga gulay ay malalaki na. Tara, tingnan na. Sige tara. Ang bilis ng anak niya. Ang ganda. Bakit ka nandito? Bukid mo. Ano ba yung gulay na to? Tandaan, naghasik ka pa lang kahapon. Bakit bigla itong lumaki? Ang bilis. Hindi ko rin inaasahan. Lumaki siya magdamag. Lalo na yung puno ng mais. Paano kayang tumangkad ng ganoon kataas? Mukhang kakaunti lang ang gamot. Ganito kalaki ang bukid ko. Hindi ko kayang diligan lahat. Kaya pala. Nagbuhos ako ng tubig kahapon. Hindi akala ko mais na ito. Kung maputol, ibenta sa bayan. Magkano kaya ang mabibenta natin dito? Anong iniisip mo? Wala akong iniisip. Nakaraan, tinanim namin ito ni Lotus. Hindi ko rin inakalang ganito ito. Oo, si Xiaoye. Lupang ito ay swerte. May punto ka naman. Noong buhay pa tatay mo, ang ani namin ay mas maganda. Hindi nakakagulat. Sige na, umalis na kayong lahat. Nay, bakit ka nandito? Nabalitaan ko si Xiaoye. Lumaki lahat magdamag. Tingnan mo, Nay. Ano ito? Ano ito? Paanong naging ganito kataas ito? Xiaoye, anong gamot ang ginamit mo? Gumamit ka ba ng hormone dito? Kaya ganito? Nang ganito? Tita, hindi ko po kaya yon. Hindi ako lalabag. Pangako ko. Sa lupa, wala pong contraband dito. Wag si Onyo. Ikaw ang nagpaani noon. Kahapon, nagtanim kami ni Xiaoye at isang beses lang naming dinili. Walang idinagdag. Hindi ko alam. Anong halo ni? Hindi iyon bawal. Dahil pinagkakatiwalaan ko siya. Sige. Ako lang ang nag-isip ng sobra. Tingnan ninyong dalawa Magkano ang luto natin? Pupunta ako sa ospital. Alagaan mo siya. Sige po. Ma, dahan-dahan. Ay, sige. Kuya Xiaoye, tayong mag-ani na. Oh. Ay, huwag magmadali. Gawain ng lalaki ito. Magpagkasal tayo. Hindi rin kita papagawa po. Kuya Xiao, napakabait mo sa akin. Ang halik sa noo, walang pakiramdam. Gusto ko halikan. Lian Hua. Gusto kita. Kuya Xiao, ang sama mo. Sinabi ng nanay ko, wag muna. Sobrang hirap na ako. Kuya Xiao, masyado ka nang masama. Pero, pwede? Anong ginagawa niyo? Erdan, anong ginagawa mo rito? Sino ka sa harding ko? Hindi ko alam yon. Pero ako, wala akong nakita kahit ano. Napakaliit mo pang bata. Anong alam mo ba? Sabihin mo, hindi lang man-man. Anong balak mo? Gusto ko lang itanong taniman niyo. Napakabilis. Pwede mo ba akong turuan? Tatay mo ang nagtanong, diba? Hindi ko sasabihin ang sekreto sa'yo. Kuya Xiaoye, pwede ba ganito? May sikreto ako. Sabihin mo sa aking lihim. Palitan natin sikreto, okay lang? Bata ka pa lang. Wala kang sikreto. Huwag sabihin, ayaw kong makinig. Lunes, pakinggan mo na lang. Marami ang hindi nakakaalam ng sikreto. Isang linggo, darating ang boss. Kumuha ng ani. Ano namang sikreto yun? Makinig ka muna. Tapos na ako. Pumunta ako kanina. Narinig ko na, asawa niya usapan. Itatago natin ang restaurant na bibili ng gulay.
Inirekomenda si Liu Xiaohua. Teka, natatandaan ko kasi parang hindi siya si Liu Xiaohua. Wala ka sa nayon. Hindi mo alam ang bagong punong baryo? Si Liu Xiaohua ang manugang niya. Gusto mong mang-aping sa kapangyarihan. Mukhang para sa baryo. Kailangan kong gumawa ng palihim. Kuya Xiaoyu, sinasabi ko na ang sikreto. Masasabi mo ba ang lihim? Gumagamit ako ng patubo ng halaman. Hindi pwede sabihin ito agad. Kundi, magiging alien ka sa kanila. May isang payo ako. Labis na pagpilit. Sige. Sasabihin ko sa tatay ngayon po. Hoy Erdan, huwag sabihin sa tatay mo ha. Sikreto ito, baka sapakin ka ng tatay mo. Ano ang sinisigaw mo? Wala po akong sinisigaw, Manang. Bakit ka na parito? Dala ko na pagkain mo po. Narinig ko, lumaki gulay mo sa gabi. Dumalaw ako. Diyos ko po, si Ono ang nagtanim. Lahat ng prutas ay tumubo bigla, lalo na ang mais. Ang laki talaga. Ang kapal naman. Manang, swerte lang talaga. Sabihin mo po, paano mo ito tinanim? Ganun lang. Talaga ba? Magtanim ka rin. Hipag, itong lupang taniman na ito, pupunta kay Hipag mamayang gabi. Kumain. Ang babaeng ito ay laging nagnanakaw. Ako lahat ng gulay ay hinog na. May mga ngalakaw sa lunsod. Hayaan muna natin sila dito. Kumain ka pa ng marami. Busog para magsaka. Hipag, madilim na ang paligid. Magtatanim ka ba? Ano sinabi natin kanina? Tapos mo na ang tanim mo. Kailangan mo ring magtanim din sa bukid ko Oo. Hipag, sa tingin ko, tayong dalawa. Mag-ingat sa distansya. Xiao Ye. Ano ibig mo sabihin? Hindi maganda. Ayaw mo sa kanya. Hindi po, Hipag. Napakaganda mo. Pero ang relasyon natin ngayon, parang hindi maganda. Natatakot ka ba kay Lingwa? Hindi ko ba sinabi noon? Hindi ko sisirain kayo. Isipin mo na panaginip lang yan. Di ba pwede na? Opo. Manang, may isang bagay akong kailangan kong sabihin. Ibenta gulay? Xiao Ye. Masyado kang malayo ang isip. Hindi tayo pinapansin ng malalaking hotel. Mga munting magsasaka. Sila naman, mayroon na silang sariling mga Buko supplier. burrito? Wala akong paraan. Naku, narinig ko lang ngayong araw. Ilang araw, restaurant owner ang pupunta. Pagdating sa iyong gulayan, maibibigay sa mga restaurant ng bayan. Totoo ba? Bakit hindi ko narinig ang balita? Ganito lang. Alam lang ng kapitan ngayon, gusto niyang itago ang balita. Kumuha ng pakinabang. Ganito lang? Bilang baryo pinuno, walang benepisyo para sa mga taga-nayon. Magnakaw. Ire-report siya. Hoy, Manang. Huwag ka muna magmadali. Nakawan ng kapitan ng nayon. Balita lang ngayon. Walang ebidensya. Kahit na magsumbong ka, laban sa kanya, hindi siya mapaparusahan. Magpapabantot ka. Anong gagawin? Hipag, may maganda akong solusyon. Xiao Ye. Masama ka. Gustong gusto ko iyon. Bakit hindi? Ngayong gabi sa... Hindi na dito. Wag na lang. Takot akong makita ng iba bukas. Lumabas na ako. Masamang epekto. Auna na ako, Hipag. Ay, magandang araw po sa inyo. Deng, Pangulong Deng, inaabangan kita araw at gabi. Sa wakas, dumating ka na rin. Masyado akong abala. Ikli na lang. Pinahanap kita. Pinakamagaling magtanim ko. Nahanap mo na ba? Bibili ako ng prutas at gulay. Naabot na ba? Pangulong Deng, pagdating sa trabaho ko, makakaasa si Liu Xiaohua. Pinakamagaling magtanim dito. Ang galing niya top level po. Gamit namin ang tech. Ayos po iyan. Magandang araw po, Jizang. Ako po si Liu Xiaohua. Pinakamagaling magtanim sa baryo. Mga gulay ng lahat ng pamilya. Ako ang bahala. Balang araw,
Ako ang makikipag-ugnayan sa iyo. Salita lang. Gusto ko, totoo. Susundan kita. Tingnan mo ang gulay ko. Dito po. Opo? Kayo po ba ang bigong amo? Tingnan po natin ang bukit natin. Ang mga kamatis sa aking lupa. Sobrang sarap niyan. Halika kayo po, tikman nyo. Lasa ng juice. Pumunta ka sa bahay ko. Mabuti ang sibuyas. May kasabihan nga po ba? Ang babae. Ang mga sibuyas ko ay magaganda. Pumunta ka sa aking bahay. Lahat ay galing sa aming bukid. Ano itong nangyayari? Sino ang nagpadala sa inyo? Kung sinabi ni Xiaoye sa amin, malaking amo ang nangongolekta ng gulay, hindi naming alam ikaw. Walang hiyan. Kapitan, napakabait mo naman pala. Dumating ang amo, hindi natin alam. Laging dinadala sa lupa ng manugang. Tama yan. Sino ang sinasabi mong hindi tapat? Wag na kayo. Umuwi na. Kapitan, lahat kami nakarinig na. Malaking amo ngayon, bili gulay po, ikaw naman pala. Inilihim mo ng husto ang balita. Ngayon pa, palisin mo kami? Xiaoye, buti na lang dumating ka. Husgahan mo. Susunod kami sa'yo, mga kababayan ko. Hindi niya sinasadya. Dahil lang talaga. Matanda na siya. Medyo limot ako. Oo. Ito. Medyo hindi maganda yan. Talaga ba? Kaya nakalimutan niyo lang sabihin kami? Hindi ako nagnanais ng pribilehiyo. Deng. Naiintindihan ko na ngayon. Wala ka. Sabihin mo ang prutas. Diba? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko alam iyon. Pupunta ako ngayon. Tingnan niyo doon. Kung maganda ang tanim. Bibili ko lahat. Pumunta ka sa bahay ko. Pumunta ka dito. Mga kababayan, maging makatwiran. Ano kaya ng boss? Nakipag-ugnayan ang biyanan ko. Dapat may unahan tayo. Ayaw makipagkumpetensya. Kaya Jideng, inaanyayahan ka namin. Magaling ka talaga. Gamitin utak. Biglang palibot ng mga taga-baryo. Ikaw ang nagtulak noon. Magaling ka rin naman. Tama ang hula mo. Apelyido ko, Deng. Wang Xiaoye. Mangyaring umupo, gawong. Ginoong Director, tingnan niyo lahat gulay ko lang po. Mas mainit dito kaysa sa labas na hindi itinanim sa greenhouse. Ito'y dala ni Liu. Mas maganda ang gulay. Ang luto niya versus sa akin. Parang dumilang ang itinanim ko. Pinakamahalaga, walang butas ang kanyang dahon. May butas ako. Wala nang pag-asa. Maganda si Liu Xiaohua. Maganda tingnan. Naaayon sa inyong pamantayan sa syudad. Malusog ang gulay natin po. May butas ang dahon ng gulay. Organikong patabalang gamit namin. Wala kaming pesticidio. Hindi natin mapipigilan si Jideng. Hintayin lang mabulok sa bukid. Ngayon, mga tagalungsod, masarap kung magandang tingnan ang ulam. Paano nga ba sila itinanim? Walang nag-aalala niyan. Manugang. Ligtas na tayo. Tingnan ko si Boss Deng. Mga gulay. Mo pa? Ganito kasaya? Tingnan mo kaninong tanong ito. Hoy, Boss Deng. Tingnan niyo po. Tungkol po sa gulay na ito. Okay po ba? Ayos naman. Makikita sa baryo. Malaking gulay sa greenhouse lang po. Hindi talaga madali. Hoy, Boss Deng. Kaya ngayong araw, lagdaan mo na ang kontrata. Kung okay, lagdaan. Anong kontrata? Hindi po ba sinabi ninyo? Masarap ba ang gulay? Oo, sinabi ko nga. Hindi ko pa nakita. Kung mas marami ang tanim nila, maganda tanim mo. Boss Deng, imposible po. Ang gulay ko sa greenhouse. Ito lang ang tanging sa baryo. Pumunta ka sa ibang lahi. Yung bulok na gulay lang, sayang lang sa oras. Tama po? Boss Deng, ipinakilala si Xiaohua para makatipid po ng oras nyo. Sige na, ituro mo ang daan. Gawin itong aking taniman, Ginoong Deng. Huli na. Huwag akong biguin. Hoy, manugang. Naintindihan mo ba? Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Ang tanga mo. Hindi mo pa rin naiintindihan? Tiningnan ni Boss Deng ang lupa. Wala siyang salita. Hindi mahulaan ang isip niya. Ngayon sinabi niya iyan. Po, malinaw na ang ibig sabihin niyan, masamang gulay ng mga taga-nayon. Tama ang sinabi mo, biyanan ko. Kaya tayo ang magiging huli po. Tagapagtustos ni Jideng, siguradong sigurado na. Ay naku, Pangino, may mataas na mais ang kanyang taniman.
Paano kung gusto ni Boss Deng? Yung puno ng mais na yon. Narinig ko rin yun. Ang taas, parang langit na. Pero isipin mo, bakit mais naging puno? Kung naintindihan ni G. Deng ito, hindi niya talaga ito bibilhin. Gawin po, ito ang aking taniman. May itinanim dito na broccoli, pechay. Nga pala, at may mais pa. Diyos ko po, Wang Xiaoye. Ano ba yung bagay mo? Oh, iyong mais? Wow! Napakalaki nito. Napakataas at makapal na corn plant. Paano mo ginawa? Marami sigurong swerte ang lupa ko. Tinanim ko lang, lumaki na. Itong mapalad na lupang ito. Tignan mo kulay ng gulay mo. Ito ang pinakamagandang gulay ko. Pero kapag tiningnan mo lang ito, parang nasa bahay lang ako. At pati ang hangin dito. Kapag inamoy ko ito, ginhawa talaga. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Siyempre naman, amoy hangin ay gamot halaman. Ang bango. Kapag matagal mong inamoy, pahabain pa nito ang buhay mo. Ang gulay na ito, sa hitsura, sa panlabas na anyo, sa mismong gulay mismo. Magandang gulay, lahat ng ulam, lalo na yung isang mais. Sige, desidido na to. Kukunin ko na lahat. G, Deng, ang itsura nito, talagang maganda. Mukhang maganda rin ang kalidad. Gulay. Ito ang kinakain natin para mabusog. Huwag kang husga, sa itsura lang. Pakiusap, pag-isipan mo itong mabuti. Tama po, G. Deng. Itong Wang Xiaoye. Talagang ganda ng luto nila po. At yung puno ng mais, talagang matangkad din. Isipin mo mabuti. Sa normal na pag-iisip, paano kaya ito lumaki ng ganyan? Tama. Siguradong lihim siyang gumawa ng trick. Oo nga. Gawin mo na, Boss Deng. Ang mga gulay namin, Hindi ako bibili. ang mga gulay ninyo. Bakit po? Kasi walang butas sa gulay ninyo. Walang butas ibig. Sobrang dami pesticide. Nagtitinda ako. Alalahanin ko kalusugan ng customer. Kung hindi malinis ang ulam o kaya kulang luto, pwedeng ma-ospital ka na. Malinis ang luto ni Ging Wang. Sabi nila, yung mga gulay niya, lumaki lahat ng biglaan. Baka kumain ka, malasong ka agad. Ay. Ginongdo. Okay ka lang ba? Parang may sakit siya. Gulay ko, dinilig ng potion. Lunas na epektibo sa sakit. Gawin mo itong dahon, Deng. Sakit mo, Wang Xiaoye. Anong ginagawa mo? Hilaw lang yung dahon na yan. Hindi pwede yan. Gawin natin iyon. Nasa puwet pa ang utak mo. Wang Xiaoye, masama ka po. Gusto mo lasunin si Boss Deng? Lettuce lang ito, Ngunit nakakagaling. Boss Deng, maniwala ka sa akin. Tangina mo, tarantado ka, linisin mo yung bibig mo. Sinasabi ko sa iyo, ihatid si Boss Deng sa hospital. Huwag pakainin ng hilag dahon. Tumahimik ka na. Lumang sakit na to. Hindi mawawala sakit ng tiyan ito. Tumahimik ka na. Tiwala ka, kainin mo. Itong dahon, gagaling na kita. Aba, Miss Wang, Baliw ka ba? Pangit na dahon. gagamot pa ito ng sakit. Gusto mong patayin si Boss Deng. Aba, huwag mong isipin na ikaw manugang po. Hindi ako matapang. Lalaki ako. Wang Xiaoye, labis ka. Hindi pwede. Naniniwala ka ba mula sa baryong ito? Kailangan mo rin ng suntok. Matapang ka pang saktan ako. Nag-aaklas ka ba? Ipapahuli na kita sa pulis ngayon. Hoy, Boss Deng. Huwag kainin, Boss Deng. Desidido na akong maniwala ka. Hindi. Boss Deng, talagang kinain mo na? Hindi eh. Boss Deng, kumusta ang pakiramdam mo? Kung may nararamdaman kang malubha, sabihin mo po, magpapa-aresto ako sa kanya. Hindi na masakit ang tiyan ko. Ito. Talagang hindi na masakit. Boss Deng, nagkakamali ka ba? Isang sirang dahon lang ito. Nakakagaling pa ng tiyan mo? Inis na ako sa pagdududa. Masama ang pakiramdam ko. Hindi ko alam yun po. Ang gulay ay may epekto medikal. Salamat sa iyo. Lahat ng gulay ko na to, lalo na ang mais. Lahat ng pagdududa ay nawala na. Pero si Deng, may kondisyon ako. Anong kondisyon? Pumili ng mga gulay. Maliban sa bahay ng kapitan. Binatang Wang, ikaw. 1,000,000 paunang bayad po. Usap tayo mamaya. Magkano ang bayad? Presyo mo na. Ang galing, naghatid ako ng gulay. Sa restaurant mo. Hindi na. Padadalhan kita ng tao. Tungkol naman sa iyo, aalisin kita. Magpaalam ka na. Bakit naman?
Hindi maganda ang kahihinatnan niyan. Ako, biyenan ko. Biyenan, karapat-dapat ka. Karapat-dapat. Kuya Xiaoye, sobrang galing mo naman. Ngayon ikaw ang huwaran ng baryo. Makipagtulungan tayo sa hotel, sa bayan. Nalutas ang problema ng bawat pamilya. Na-upgrade ang pagsasaka po. Gawin natin gulay mo, gaya nito. Malaki, bilog, at sarap. Itinago mo sa lahat. Ipaayos ni Boss Ita ang kalsada. Kalmado lang. Pwede mo bang sabihin sa akin? Anong paraan talaga? May kinalaya ba iyon sa likido? Ito kasi, lihim ito. Nagtutubig sila gamit ang mabilis na pataba. Walang paraan. Ngayon, may susi na ako. Hindi na matagal. Ang nayon ang magiging una. Sabihin mo, sa araw ng kasal natin, Hindi kita papasukin ngayon. ay hindi pwede iyon. Hinihintay ko apo ko, manugang ko. Napakahusay niya, mabangga ako. Mayaman at may kakayahan, iba talaga. Sa paningin ng biyanang kong babae, tumataas agad ang katayuan mo. Kuya Ye, sobrang pinahamak mo ako. Ano na, Boss Dan? Hindi ko ibibigay ang kalsada. Isip ko, milyon lang ang kailangan. Paglabas ng gastos. Grab! 20 million na pala. Kaya pala ayaw mo nito. Saan ang million? Pero yung pangako ni Boss Dan, hindi pwede magbawi po? Ay, napakatapat ko na tao. Hindi ako magbabago. Pero, kailangan mo akong bayaran, ha? Paano mo ako babayaran? Sasabihin ko sa'yo, may nalaman ako kamakailan. Sa lambak kamatayan, may halamang pagbabalik buhay. Pakihanap mo ito? Dalin pabalik. Bayad na. Maaaring bigay. Kahit hindi mo ito maibalik. Bibigyan kita ng 20M bayad mo. Anong sabi mo? May interest ka ba? Humanap ka ng iba. Wala akong oras. Delikado ang lambak kamatayan. Para kay hindi Kuya na pwedeng Xiao Ye, magpanganib ngayon. Kahit magpanganib, hihintayin natin siya. Ayaw mo, sige lang. Hindi naman kailangan umalis, Dadalhin natin sila galing ospital. Magpapakasal na tayo ngayon. Oo, ikakasal na kami ngayon. Oy, bakit hindi mo sinabi ang kasal? Nagbigay ako ng regalo sa inyo.